magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Kaya nating alalahanin, panahon tayo'y nalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paano di tayo lingapin. Kaya muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Biyaya nating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng 18 linggo sa karaniwang panahon ng simbahan, pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayo na makibahagi sa pagdiriwang na ito. Pinadala ka ng Ama dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pinako ka sa krus at tinuhog ng sibat ang iyong tagiliran upang mabayaran ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Pabalik ka sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos Hari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, itong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, kang naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan, pinagbibigyan, upang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinabi ng Panginoon. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Halikayo at bumili ng gatas at alak. Bumili kayo, ngunit walang bayad.
Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap ko sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikinabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating mapagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataas-taasan at kailaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristong Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, alleluia. Iya'y gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, nang marinig ni Jesus ang kamatayan ni Juan Bautista, sumakay siya sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang babalitaan naman yon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita nila ang napakaraming taong yon. Naawa siya sa kanila, pinagaling niya ang mga may sakit na dala niya. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilang ang puok na ito, malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniutos sa mga alagad na ipamigay yon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 tiklis ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga bata at mga babae. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano ang mga aral na makapagpayaman sa ating pakikitungo sa Diyos, sa ating kapwa at sa daigdig na nakasaad sa mga pagbasa ngayong 18 linggo ng karaniwang panahon? Una, sabi ni Karl Barth, para lalalim ang pagtingin mo sa Biblia maliban sa interpretation, kailangan nagbabasa ka ng dyaryo sa isang kamay, sa kabila ay ang banal na kasulatan. Kailangan ipagtugma mo yun. Dahil pinakamahalaga sa buhay natin yung salita ng Diyos. Tignan natin ang mga nakasaad sa social media, saka sa newspaper. Nakakabahala dahil sa gitna ng COVID-19, humihingi ang mga doktor, daan-daang mga doktor, mga frontliners, nasa hospital ngayon, humihingi sila na ibalik ang extreme community quarantine para makapagpahinga daw sila. Kasi, tagal na tayong ikinulong, gusto naman natin dahil kakapitan tayo ng COVID-19 kung pag-gala-gala ka lang dyan, kagaya sa Amerika, 4.5 million people na kasi hindi nagmamaskara. So okay lang. Kaya lang, sabi ng mga doktor, parang walang nangyari. 95,000 na kahapon, nadagdagan ng 5,000 cases, isang araw lang. Pagkatapos, gusto ng iba, nabuksan na rin. Yung mga doktor, sabi, extreme. Yung mga economist, nagsabi, patay ang ekonomiya natin kung patuloy mong pagbawalan na makapagtrabaho ang mga tao. Tapos sabi rin ng mga environmentalist, itong paghihirap na nangyari sa atin ngayon, wala ito sa kalingkingan ng paghihirap sa darating na taon dahil sa pagbabago ng panahon, dahil sa climate change. Kaya yan ang katotohanan ng buhay natin ngayon. 5 buwan na tayong ikinulong. Ang bilis pa rin ng pagdami ng tinamaan ng virus. Tuloy mo pa rin pagkulong. Hindi naman nagbibigay
ng malinaw na pamamaraan, mga estratehiya para mabawasan at magapi ng tuluyan itong COVID-19. So balik tayo sa Ebanghelyo. Balik tayo sa mga pagbasa. Sa pangyayaring ito, na magha-100,000 na, ngayong linggong ito, hindi pa matapos itong linggong ito, 100,000 cases sa Pilipinas. Talo na natin ang Wuhan. Sa Wuhan, China, nanggaling ang COVID-19. 84,000 lang sila doon. Tayo, 100,000 na within this week. Paano natin malulutas yan? Bakit walang maliwanag na pamamaraan? So pag tuloy yan, maraming mamamatay sa gutom. So sa Ebanghelyo, pinarami ni Jesus ang tinapay. Kayo ang magbibigay sa kanila na makakain, sabi niya. Naawa siya sa kanila. Nagutom. Pinarami niya ang tinapay. Ang punto lang doon, gusto ni Jesus patunayan na siya ang Mesiyas. Kasi kaya naman niyang pakainin lahat, yung taga-Israel, yung buong mundo, kaya niyang pakainin, may milagro lang. Hindi maganda sa atin na purong milagro. Ngayon, nagkakaroon ng ayuda mentality. Lagi na lang naghihintay ang mga Pilipino. Hindi ako nakakapansin na maraming nagsisikap, maging mapanlikha, maging creative para malutas natin itong problema kung saan tayo kakain. Pagtapos, pag nilayan din natin, bakit yung gumagawa ng, yung pinanggagalingan ng ating makakain, yung mga magsasaka, sa kanila galing yung bigas, gulay, prutas, manok, baboy, yung mga mangingisda, sa kanila galing yung isda. Sila ang pinakamahirap sa ating bansa. 60% ng ating bansa magsasaka at mga mangingisda. Sila ang pinakatimawa, dugyot ang kalagayan, nagdidildil ng asin. Alam ko yan dahil pinupuntahan ko sila eh. Bakit ganyan? Yung magandang taniman, nagiging Camellia Homes. Pagkatapos magsasabi, saan tayo kakain? Gumagawa din kasi tayo na magandang pagnilayan natin ito. Gumagawa tayo ng isang pamamaraan ng ekonomiya at politika na iilan lang ang maaring mayaman. Bilyon-bilyon ang pera, dolyares pa, sabi ng Forbes pag nilista. Tapos, karamihan, walang makain, lalo na yung pinanggalingan ng ating makakain. Kaya, sa pagninilay natin, sa pagpaparami ni Jesus ng tinapay, pinakain niya yung 5,000 mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Magtatanong tayo ngayon, Panginoon, bakit marami sa mga Pilipino ang nagugutom? Tanungin mo ang mga social scientists, yan ang sasabihin. Because your economic and political structures are created to make very few people rich. Kung baguhin natin yan, sabi ni Pope Francis, lahat makakakain. Halimbawa na lang, in-estimate nila, bawat araw, 800 million na tao sa 8 billion people, nagugutom sa pagtulog nila. They go to bed hungry. Yung 800 million na yan, mapapakain mo sa kalahati lang nung pagkain na tinatapon ng mga Amerikano sa United States of America. 50% nung kanilang tinatapon.
Mapapakain na yung 800 million who go to bed hungry every night. So yun yung ibig sabihin ng Ebanghelyo. Kayo ang magpapakain sa kanila. Ang ibig sabihin ng Panginoon, binigyan ko na kayo ng isang daigdig na babunga. May teknolohiya na. Kayo ang magpapakain sa 8 billion na yan. Pero, kung maghahari ang pagkagahaman na ang bilyon-bilyon na pera mo, kinakamkam mo pa rin yung mga tinatamnan ng palay at mga gulay para lalong yayaman ka, maraming mamamatay sa gutom. Ayaw natin yan Yung likas sa atin, ang gusto natin, ayuda, bigyan na naman ng 555, bibigyan ng... Ang gusto ng Panginoon, kayo ang magbibigay sa kanila ng mapakain, hindi yung ayuda. Ayusin ninyo yung agriculture, ayusin ninyo yung economic system. Huwag ninyong pabayaan na yung mga dynasty, kontrolado nila ang ekonomiya. Yun ang mas malalim na sinasabi sa atin ng Panginoon. Ayaw natin. Kaya itong mga Hudyo, nung napakain sila, sabi nila, nako, magandang gawing hari ito dahil hindi na tayo magtatrabaho. Araw-araw, paramihin lang niya ang tinapay, makakakain na tayo, sitting pretty na tayo. Hindi yan ang kalooban ng Diyos Yung kalooban niya, tayong lahat, lalo na yung kumikilala sa Kanya na Panginoon at tagapagligtas, tayo ang magpapakain sa ating mga kapatid. As long as you did it to the least of this, my brothers and sisters, you did it to me. At ang pamamaraan, sabi ni Pope Francis, unless you attack the structures of injustice in the economic and political system, you will always be feeding programs to the poor. Huwag nating takasan. Alam mo ko naman, because of original sin, napakadali Yung maghihintay ka na lang ng ayuda. Yung magsisimba ka na lang, puro devotional ang ating pagkakatoliko. Hindi, yan ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, katarungan. Sabi ni Prophet Amos, ayoko ng mga susunoging handog. Akin din yung sinusunog nyo Ang kailangan ko, katarungan. Katarungan na parang batis na dumadaloy ng mabilis. Yan ang aking kalooban. So ngayong 18 linggo sa karaniwang panahon, panalangin natin na tayong lahat mga Katoliko, lahat tayo na kumikilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, sundin natin yung kaniyang kalooban na ipamansag ang kaniyang kaharian. At ang kaniyang kaharian, ang katangian niyan, katarungan, kapayapaan, at ang pagtatanggol sa kalikasan. Justice, peace, and the integrity of creation. Yan ang kaniyang kalooban. Kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nagkukomunyon, kaya tayo nag-i-spiritual communion, kaya tayo nagro-rosary para ang kaharian ng Diyos mapamansag sa daigdig na ito. Lalo na sa bansang ito, natigmak na ng dugo at luha, malao ng nakabinbin sa kahirapan, sa kawalang katarungan. Kung kinikilala mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, search the scriptures. Pag-aralan mo yung banal na kasulatan. Kung ano ang tunay niyang kalooban. At hindi yung gagamitin mo lang si Jesus dahil you are in emotional distress, may psychological problems ka, gagamitin mo lang para malutas ang iyong problema. Maganda din yan. Pero ang tunay niyang kalooban, ipamansag ang kaniyang kaharian, ang kaharian ng kaniyang Ama, ang kaharian ng katarungan, ng kapayapaan, at ang pagtatanggol sa kalikasan. Magsitayo tayong lahat. Panalangin ay pahayag natin ang ating pananampalataya
sa Diyos na may gawa nitong langit at lupa at ang kanyang pahayag na kung sundin natin ang kanyang kalooban, mabubuhay tayo ng walang hanggan. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, mga kapatid, kung paanong kinahabagan ng Diyos ang mga may sakit at binusog ang mga nagugutom, magtiwala rin tayong kalulugdan niya ang ating mga pagsisikap na pakainin ang nagugutom, tulungan ang mga mahirap upang magkaroon ng kapayapaan at katarungan sa mundo. Ang ating itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Nawa ang simbahang Katoliko at lahat ng iba pang mga simbahang Kristiyano ay magpatuloy na gawin ang misyon nito sa kabila ng kasalukuyang mga limitasyon nito na maglingkod at magbigay sa mga nagugutom sa aspetong pisikal at pangangailangang espiritual. 10 ng mga benefactors ng shrine na patuloy sa kanilang pagtulong na mapanatili ang ating mapagpakumbabang gawain. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Nawa ang aming Shrine Rector, Reverend Father Ronnie Crisostomo, SVD, at ang kanyang kasamang pari sa pastoral team, kasama ang iba pang kaparian ng Diocese of Cubao, na patuloy na ginagampanan ang kanilang misyon sa gitna ng pandemyang ito, ay pagpalain at palakasin ng Panginoon tungo sa pagpapatatag ng simbahan sa pag-asa ng hinaharap na hinihintay natin pagkatapos ng pandemyang ito. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Nawa ang lahat ng mga pinuno sa pamalahang gobyerno sa buong mundo ay makahanap ng inspirasyon sa kabutihan at kabaitan ni Jesus sa Ebanghelyo habang nagsisikap silang gawin ang kanilang mandato sa pagbibigay ng pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan, anuman ang kanilang pananampalataya, lahi o iba pang paniniwala. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Nawa ang ating shrine community, tulad ng mga mananampalataya sa Ebanghelyo ngayon na naghahangad sa presensya ni Jesus, ay makita ang pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng kawalan ng katiyakan na kinakaharap natin sa gitnang ng pandemyang ito. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Nawa ang ating mga yumao, lalo na ang mga namatay dahil sa coronavirus, ay mabigyan ng kapunuan ng awa ng Panginoon upang malugod silang makapasok sa Kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Nawa ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ngayong buwan ng Agosto ay matamasa ang mabuting kalusugan, lumago sa karunungan, pag-unawa at biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan.
tahimik po nating ipanalangin ay iba pa nating personal na kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Manawing mapapala, dinggin mo ang mga pagsusumamo ng iyong sambayanan. Panatilihin mo kami sa iyong awa at pag-ibig upang makapamuhay kami ayon sa iyong kalooban. Nihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Napay na nagmula sa butil ng trigo, nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin alay na ito, mga biyayang pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkatitindig ko, tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aaral ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming magpangyarihan, tunay yung marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Tinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, pang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi, bago sa ipako sa krus, samantalang naghahaponan kasama ang kanyang mga alagad,
Kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ng paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyan natin ang misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ma, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo ang mga kapatid naming namatay dahil sa coronavirus at umaasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa gubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan, malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng tandaan ng kapayapaan ni Kristo sa inyong mga kapatid. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito, katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang banal na diwa na nagkatawang tao, namatay sa krus upang iligtas tayo sa ating pagkakasal. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Isang maikling patalastas po. Given the recent call of the medical community for an ECQ, further announcements regarding our shrine masses with the faithful will be posted in the Shrine's Facebook page. Please search and like Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word. Thank you. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Panalangin natin ang Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan ang galing at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay at sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat mapakahanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang mapagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. San Rafael ang Arkanghel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Sebastian Martir, San Arnold Jansen and Joseph Renademitz. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng banal na diwa ni Kristo. Salamat sa Diyos.